tungkol sa silent stroke. Ito yung kakaibang klaseng stroke na na-stroke na yung pasyente pero hindi pa alam ng kamag-anak, hindi pa rin niya alam. Normally, alam natin yung stroke, diba? Ang mga taong na-stroke, yung tunay na stroke na nakita nyo, hindi nagagalaw yung kamay, o minsan hindi makasalita o namamanhid yung katawan, napaparalyze yung kalahating parte ng katawan. Yan ang malinaw na stroke na nakikita natin. Pero ayon sa pag-aaral, mas madalas yung silent stroke. Ibig sabihin, na-stroke na yung pasyente pero hindi alam ng kamag-anak, hindi rin niya alam kasi sobrang konti o halos walang sintomas. Ganito po kasi nangyayari sa stroke. Ito yung utak natin, ito yung brain natin. Depende kung ano magbabara na ugat dito sa utak natin, merong parting namamatay dito sa utak. Okay? Ito yung kabilang side. So, kunwari ito yung utak natin, may frontal lobe, may parietal lobe, may occipital lobe, iba't ibang mga parte, iba't ibang ginagawa para sa katawan. Kadalasan tinatamaan dito sa may gitna. Pag dito sa may gitna, yun yung napaparalyze yung kamay, yung hindi makagalaw, nangingibi yung muka. So yun po, obvious na stroke, diba? Kita ng lahat. Pero minsan kasi, ang nagbabara, yung mga maliliit na ugat. Minsan may maliliit na ugat dito sa harap, sa frontal lobe. Yan, walang, halos di mo mamamalayan yan. Kasi nagagalaw yung kamay, nagagalaw yung paa, hindi namamanhid. Pero nag-iiba lang yung sintomas. Explain ko mamaya. Merong mga tao, merong mga maliliit na stroke, hindi nila alam. Paano to nalaman? Nakikita po to sa CT scan or MRI. Kamakailan lang, meron akong pasyente, nagbabago yung ugali, parang pareho naman, mali-mali lang minsan na sinasabi. Palagay natin, pangalan nyo, ganito, nabaliktad yung pangalan nyo, kala nyo, baka ulyanin lang siya. Pero, nung ginawa namin ng MRI, nakita, maraming maliliit na stroke. Okay? So, itong mga silent stroke, mas madalas sa tunay na stroke. 14 times more common ang silent stroke. Kadalasan ang tinatamaan senior citizen, pero meron ding mga mas bata na nagkakaroon ng silent stroke. Sino po ang at risk? So, sino sa atin ang posibleng magkaroon ng silent stroke? Minsan sa harap o dito sa mga tabi-tabi na hindi natin alam. Ito po risk factor, Number 1, yung mga may high blood. Okay? Pag mataas ang blood pressure nyo, siyempre, mataas yung blood pressure, mas tumitigas yung mga arteries natin, mas posibleng kumipot yung malilit, mas na-stroke. May high blood, mataas ang cholesterol, alam niyo naman, di ba? Mamantika, matataba, mataas ang cholesterol, mas nagbabara. Gumagamit ng droga, siyempre drug use. Sobrang stress, sobrang stress ang trabaho, mas na-stroke din. Siyempre, pag na-stress, kasama na yung high blood dyan. May diabetes, okay? Mga may diabetes, nasisira din yung mga ugat. Sigarilyo, yan, number 1 risk factor. Yung mga smoker, naninigarilyo. At yung dati nang may stroke o may mga bara-bara sa ugat. Isa pa, yung irregular yung tibok ng puso, yung tinatawag na atrial fibrillation. Ito siguro yung mga may ganitong pasyente lang may alam. Abnormal heart rhythm to, nagloloko yung tibok. Atrial fibrillation, imbis na lab-dub yung tibok ng puso, sa kanila tumatalon. Dub, tapos mawawala. Tapos dub, tapos mawawala. Atrial fibrillation, hindi maganda yung bomba ng puso, mas malapot ang dugo, mas nagbabara sa ugat. Overweight, mga matataba, mas nai-stroke. At sedentary lifestyle, yung lagi lang nakaupo, hindi nag-exercise, hindi pinapawisan, hindi dumadaloy ang dugo sa katawan. Diba? Pag hindi maganda daloy ng dugo, hindi rin maganda daloy sa utak. So itong mga taong ito, high blood, high cholesterol, stress, cigarette smoking, irregular yung puso, overweight, tsaka hindi nag-exercise, mas mataas ang risk magkaroon ng silent stroke. So hindi natin alam, sana wala pa tayo nito. Ano komplikasyon? Itong maliliit na bara-bara, parang computer yan Parang nagkaka-virus yung computer mo. Pag konting virus, aandar pa yung computer. Pero pag marami ng virus yung computer, nagkadasira-sira, pag in-on mo yung computer, wala na, magsha-shutdown na, mag-hang na yung computer. So, tuloy-tuloy na small stroke,
ito na magiging diferensya. Yung utak hindi nagagana. Yung isip hindi na makaisip. Isa pa, yung galaw hindi talaga paralyzed eh. Parang hindi siya steady sa galaw. Parang matutumba yung galaw. Parang ganun ba? Parang dati maganda galaw ko. Ngayon parang wala akong balanse. Ito yung balanse sa likod. Cerebellum eh. Ito bahala sa balanse. Pag ito nabarahan, mawawalan ka konti ng balanse. Kung maliit lang ang bara, parang mas unstable. At yung salita, parang mas bulol. Di ba merong mga boksingero, after mag-boxing sila, pag in-interview nyo, bulol na siya. Di ba? Ibig sabihin, medyo nagbabara, medyo napupunit, medyo napupunit yung sa utak, kaya nagkakaroon ng parang mild stroke. Kasi itong utak natin, yan ang nagkocontrol sa galaw sa buong katawan. Okay? Dito sa may gitna, yan ang pang-sensory, nararamdaman, sa galaw, sa likod, ang balance, ang mata natin dito sa likod, ang nagkocontrol sa likod. Dito sa harap, pag ito nasira, actually, normal pa rin siya, pero yung ugali, nag-iiba. Parang ano talaga, parang medyo abnormal na hindi mo maintindihan yung ugali. O baka may stroke dito. Ha? Pero may mga tao, abnormal na ugali, wala naman stroke. Ano yun? Ugali talaga yun. So anyway, nakikita lang sa MRI scan. Pero hindi pwede lahat ng tao i-MRI natin. Di ba? Unang-una, mahal. Yung iba, nilalagyan pa ng dye. Yung may dye, minsan ayoko nilalagyan ng contrast dye. Habang i-MRI, baka siyempre, kahit pa paano, may damage sa kidneys. Pero kung kailangan gawin yung MRI, kailangan gawin. So, hindi pwede lahat i-MRI. Ito lang yung mahuhuli mo na sintomas. Okay? 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, nagbabago yung mood. Parang mas mainitin ang ulo, mas irritable. Parang si nanay, hindi na siya yung dating nanay mo. Iba na siya. Nagbago. Hindi naman naging alien. Naiba siya. Iba na mood niya, iba na ugali niya. Bakit ganun siya ngayon? Parang tulala, parang wala sa sarili. So, posible may silent stroke na siya. Yan change in mood and personality. Minsan, di mo mahalata. Kala mo, ay tumatanda lang, nag-uulyanin. Pero yung pala, may silent stroke. Pangalawa, yung pag-ihi, pagdumi, kahit papano, hindi na makontrol. Minsan, biglang umihi, di ba? Pero hindi to bata na napapaihi. Yung matanda na to, na hindi na kontrol yung ihi, yung dumi. Kasi ang nagkocontrol ng yung pagpigil sa utak din natin. Number 3, yung muscle movement, hindi na siya coordinated. Mas natutumba, parang mas walang balanse, mas bumabagsak. Posibleng may nag-stroke na dito. So, lack of muscle coordination. At yung balanse, mas natutumba. Bakit natumba? Ba't natumba bigla? And number 5, makalimutin. Mas nakakalimot. Normally, ito po sikreto. Sa mga nai-stroke, meron tayo 2 memory. Ito, maganda to. Interesting. Meron tayong long-term memory, meron tayong short-term memory. Short-term memory, yung sinabi ko ngayon, topic ni Doc Willie, stroke. Nandito ako, may painting. Short-term yan, nakita nyo. Long-term, nung bata kayo, saan kayo nag-aral ng school? Yan. Anong ginawa mo? Anong birthday mo? Long-term yan. Okay, yan. Mga long-term. So, pag tinanong mo sila, tama yung mga sagot nila. Galing sila sa Nueva Ecija, doon ako pinanganak, birthday ko, kunwari, April 20, ganyan. So, tama lahat. Pero pag tinanong mo yung ngayon, di na niya alam. Anong araw ngayon? Ano nangyari nung isang buwan? Di na niya alam. Ang namamatay yung short term. Short term. Siguro, anong short term? Siguro last 5 years, 6 years, wala na siyang alam. Di na niya alam. Yung mga namatay na kamag-anak, kala niya buhay pa. Kasi nawala yung short-term memory niya. Yung long-term, hindi nawawala. Yan ang signs ng pwede yan silent stroke, pwede rin yung mga Alzheimer's. So, kung meron kayong pasyente, kamag-anak, baka may edad o above 50, may mga risk factors, pa-check natin sa neurologist. Sila magsasabi kung may bara-bara na. Kasi kung may bara-bara, may gamot po dyan na pang-control konti, kahit papano hindi na dumami yung bara. Okay? Tapos, paano maiiwasan to? Para maiwasan natin stroke, 80%. Ulitin ko 80% ng pagbabara dito,
kailangan susundin nyo itong tips. 2, 4, 6, 7, 8 tips. Itong 8 tips makakatulong makaiwas sa pagbabara sa utak natin 80% of the time. Number 1, sigarilyo talaga. Quit smoking. Wala ka talagang panalo. Alam panalo. Huwag na tayo magpilosopo. Pag sigarilyo, talo na talaga. Lahat ng napakita kong pasyente, basta naninigarilyo, mabilis ma-angioplasty, mabilis ma-heart attack, mabilis na stroke. Hindi 100%, pero ano talaga, talo ka doon. So, quit smoking, ha? Kaysa mamatay, tigil nyo na sigarilyo. Number 2, kailangan hindi overweight. Tama lang ang tibang, wag naman sobrang taba. Lalo na kung overweight kayo, 50 pounds, 100 pounds, kailangan talaga magpapayat. Number 2. Number 3, yung alat ng kinakain. Yan, talo tayo dito sa Pilipinas, noodles, maalat, lahat maalat, sir. Delata, maalat, di ba? So, yung alat, babawasan yung masyado maalat, dadami ang tubig sa katawan. Maraming tubig sa katawan, tataas ang blood pressure, mas magbabara yan. Kasi malakas yung pagbomba. So, bawas alat. Number 4, yung cholesterol ang napakahalaga. Kasi yung cholesterol, yan yung mga nagbabara sa ugat natin. Ano yung cholesterol? Mamantikang pagkain, prito, fried chicken, fast food, french fries. Alam nyo na, lahat prito, di ba? Ano pa ba prito? Siomai, prito. Lahat prito. So, dati, walang prito. Ngayon lang tayo nagka-prito. Kaya kung kumakain kayo, pilitin nyo hanapin yung hindi prito. Hard-boiled egg na lang. Mga pasingaw, steam. Di ba? Pa-steam na lang natin. O, sinigang. Pwede rin. Di ba? So, lutong, hindi gumagamit ng mantika. And number 5, kailangan kumain talaga ng 2 tasang gulay, 2 tasang prutas araw-araw. Ganun talaga. Kung gusto nyo 3 tasang gulay, yan ang pinakamaganda. Kasi yung gulay, hindi nakaka-diabetes, hindi nakakataas ng blood sugar ang gulay, nakakabusog, nakakapayat, kasi busog ka pero lang siya, parang fiber lang siya. Para pansapal lang ba, di ba? Marami ng minerals, vitamins, busog ka pa sa gulay, hindi ka pa tataba. Pero pag kumain ka ng mga solid na kanin o karne o yung mga yung talaga matatamis, mayonnaise, yun talaga. Talo tayo doon. Konting kain mo lang, ang taas ng calories. So, gulay, tapos prutas, mga 2 cups in a day. Ehersisyo. Yung pag-exercise talaga, dapat buong araw. Hindi ko sinasabi mag-gym kayo o gumastos kayo. Basta mapawisan lang kayo, siguro mga 30 minutes sa isang araw. Pwedeng maglakad, kung kaya nyo umakyat ng hagdanan, habang nasa office, nasa trabaho, di ba, mas galaw-galaw, maglinis sa bahay, mag-mop, pwede lahat yan. Basta pinapawisan, nag-exercise 30 minutes to 1 hour a day, kasi pag gumagalaw yung katawan, gaganda yung daloy ng dugo. Nache-check nila yan. Gaganda yung brain flow, mas tatalino, mas magalaw. Kaya mas magalaw ako. Mas magalaw, mas maganda. Huwag lang hihiga, mag-iipon ng dugo, magbabara. Yan, patay. Number 7, healthy diet. Alam nyo na healthy diet, di ba? Pwede ang mani, oatmeal para sa cholesterol, gulay, at iba't iba pa. Okay, brown rice kung gusto nyo. And last tip, bawas stress. Kasi pag sobrang stress, pero hindi rin pwede walang stress. Kung walang stress, boring din ang buhay. Pag sobrang stress, hindi rin maganda. So, tamang-tamang stress lang para excited kayo sa buhay. At last tip, para humaba ang buhay, kailangan may ginagawa lagi. Kailangan gagawa ka ng video, may project ka, may hinahabol ka everyday. Kasi oras na mag-retire kayo, matulog na lang sa bahay, wala na, matutulog na rin yung katawan ninyo. Okay? Sana po nakatulong tong video. Like and share po. Bago tong topic ko, silent stroke. Bihira lang nang didiscuss nito, pero ito 14 times more common than the ordinary stroke.